If we could see through a million eyes, if we could see the wounded truth in everything, if we could listen to the rolling down the tides, if we could hear 1,000 voices when they sing, they sing. Check 3:51 at pagkatapos natin ng Marilaki Camp, next na tayo, camping site, which is sa Infanta, Quezon. Pagkalagpas ng Jariels Peak, tumigil lang ako saglit at ihi na ako. Yung pinipigil kong ihi kanina habang patawid tayo ng ilog, ngayon ko lang nilabas. Eto, si Kopi relax na relax dito. Tinatahak ko ngayon tong daan na palabas na rough road. Si Lasedik nauna na. Siyempre kailangan ko magdaan-dahan na to. Nakakatuwa itong Bajaj RE na to na inilusong natin ng ilog at nakita nyo naman na talagang yung flooring pumasok yung tubig pero hindi nagbago yung yung performance. Ramdam ko naman lakas pa rin niya Umihi lang ako. Bumalik sila sa dik. Sabi ko na mag-aalala yan pagka nakitang wala ako sa likod Kahit naman ako pagka wala ang kasama ko sa likuran or hindi ko na nakikita ay tumitigil ako at pagka tumagal-tagal pa, syempre babalikan ko talaga. Sana lang pagdating natin ng Infanta, Quezon ay wala nang ulan. Nang sa ganun ay makapag-set up tayo ng ating owning. At sila sa Dik makapag-set up din ng kanyang tent. Papagas na rin kami pag kami nadaanan na kaming gas station. At mamimili na rin syempre ng aming kakainin dun sa may Sampaloc. Tumigil lang muna kami at medyo lumakas-lakas yung ulan dito. Di pa kami nakakalabas Tingnan nyo naman yung ulan. At ang inaalala ko ay sila sa Dik. Siyempre mababasa Nakasingle Ayun nakasilong Ganyan pagka nakamotor. Tayo nakatok-tok tayo. May dala naman akong kapote. Sabi niya wag na daw Ito ay reusable na kapote. Para nang sa ganon, kapag yung umuulan pa rin mamaya, pagdating natin ng camping site, pwede tayong mag-set up ng nakakapote, di ba? Sinarado ko ng maigi at parang sa ganun hindi umaampes yung tubig ulan. Parang kami pupo. Hindi ka naman pumupo, Kopi. Ha? Wala ka naman pupo dyan? Nagpupo ka itong mo, yung laruan mo, yung anak-anakan. Okay naman. Sige, tulog ikaw, tulog. Ano? May kapote ko dyan. Doon ko na lang susunod paglabas natin. Hintayin kita sa labas. Tatanggal pa ako ng sapatos. Hindi, ayun, okay na. Wala na ako na. Okay, sa labas na lang. Sige. Meron daw pala siyang dalang kapote. Tumigil na rin yung ulan. Grabe yung lamig ng ulan. Nagmomoy sa loob ng windshield. Ay. Siya, tara na. At lumarga na rin sila sa Dik. Tara, kulong na kulong tayo dito sa ating tok-tok. Let's go. Dilim pa rin ang ulap. Kopi, wag ka na sumilip. Diyan ka pa umano sa tabi. Nandun ka lang nga sa maganda Ito, dito na kami sa mismong kanto ng mismong Marilaki Highway. At palabas na kami. Sila sa Dik At bumuhos na naman yung ulan. Ay pa kasi magkapote. Tama. Nasa Dik! Sunod ka na ron Dahan-dahan lang ako. Dahan-dahan lang tayo. Abot pa naman tong gasolina ko dun. Sa merong gas station talaga. At meron dito, bote-bote nga lang. Dahil pa rin tao. Tayo tuloy pa rin naman kahit na umuulan yan. Tok-tok life nga di ba? Ilang araw na natin ngayon? 1, 2, pangatlong araw natin na hindi umuuwi. At nasa tok-tok lang tayo tumitira ngayon. Ito naman tinatahak nating daan ay nadaanan na naman natin. Nalagpasin na namin yung Cafe Katrina. Nandito na tayo sa medyo pababa na. Ang lamig ng hangin. Parang mamayang gabi dun sa Infanta talagang maninigas kami sa lamig Sila sa Dik ay nasa likod ko lang. Buti dito, tigil na yung ulan. Hindi na umuulan. Sadyang maulap lang. Uy, lakas ng hangin. Nadala yung ko. Kurtina sa kanan. Lamig. Yan, sarap magkape pagdating dun sa mismong campsite. Inovertingan ako nila sa Dik Okay. Sampalok na tayo. Pan de Sampalok. Masarap yun
Tube ice, bilang ng tube ice tsaka bigas. Kabili nga po. 30 pesos, ganyan kalaki. 50 pesos po. Thank you. Akala ko yung 2 pesos, malaki. 20 pesos lang sana bibilin ko, yung pala ganito kalaki lang yung 2 pesos na pandesal. Bro, pandesal! Kain muna. Minsan bakit parang may nabasa akong Pandisampalok? Yun nga, Yun yun. Pandisampalok. Pandisampalok? Sampalok kasi yung pangalan ng lugar. Ah, Masarap pa naman to ng ano, peanut butter eh, kaso nandun sa lagayan ko. mawak pa naman ako ng ano. Hindi, ikaw naman ang kakain yun eh. Eh, kalawang hinawakan kaya ako nga kakain. Ayun lang. Gusto mo? Hindi mo kakainin. Bumili na kami ng ulam. Kalahati, 150. Ito. Kaya natin kung masarap to, para di na kami magluluto. At wala rin namang mahanapan na liempo para iano sana namin, inihaw. All goods, nakabili na ng ulam. Meron pa tayong pandesal. Ano, kopi? Okay ka lang? Yan lang. Ayos lang, ayos. Tara! Kung oras kaya kami makakarating doon. Ay, papagas nga pala ako. Hindi ko pang malimutan. Mamaya ay matirikan. Mukhang full tank. Naka-full tank tayo ngayon. Nasa 300 ah. 61 ang gasolina dito per liter. Unleaded. Tara bro! Okay, diretso na tayo hanggang makarating tayo ng campsite. Talagang aabutin tayo ng dilim. Alas 5 na ng hapon. Ayos, copy ha. Dito sa parting to, dito yung kung saan ako lumabas nang galing ng ano, Pililya. Uy, busog. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Forever young. Forever young. Forever young. 5:36 at nasa 27 kilometers pa yung layo ng ating pumuntahang campsite, which is KM 105 Casa Cecilia Farm and Leisure Resort. Ang ganda naman dito. At tinatahak na naming daan ay yung papunta na mismo ng Santa Maria, Laguna pa lang. Sabi ni Google Map, mga alas 6 na tayo makakarating doon, 6:15. Ito, talagang malapit na, talagang dumilim. Okay lang dumilim, wag lang munang uulan. Aso! Itong tinatahak natin, Santa Maria na to. Malapit na tayo dun sa laging dinadayo rin dito na view deck. Itong mga nakakasalubong siguro naming mga pauwi ay galing siguro to ng ano, Jariel's Peak. Or kung saang mga ano dun, lugar sa Infanta. Kopi ha. Okay ka lang dyan, Kopi? Tulog pala ang coffee. Akala ko igising. Napagod sa ano namin, ATV. Ito na, yung view deck. Kaso nga lang, sa gabi, hindi nyo gaano makikita talaga yung ano, kung gaano kaganda yung tanawin dito. Pero pagka umaga, kitang-kita yan. Saglit lang tayo, tigil lang tayo. Oh, gising ka na pala. Ha? O, di ba napuntahan mo na to? Boom! Pero mas maganda to pagka ano, umaga. Walang gaano makita tapos makulimlim pa. Aabutin tayo ng gabi pagka nag-stay pa tayo na matagal dito. Tara na agad. Talagang madilim na. Dami pa rin talagang tumatambay dito bago dumiretso ng biyahe. Ang napansin ko rito, madami na rin palang tindahan dito. Dati ilan-ilan lang eh. Tapos lagi na, ewan ko nandito pa yung aso na ano, laging nangihingi. Basta narating nyo na rin yung view deck ng Santa Maria na yan. Dito mismo yung ano parke ng Santa Maria. Ayan Santa Maria. Tapos dyan na yung merong paliko ng pababa ng ano, 7-Up Hills. Pag dinaretso, konting-konti na lang, Infanta na. Ano, Kopi, no? Tanda mo ba, Kopi? Tahimik ka, mukhang gutom ka na naman, ha? Nadaanan ko rin sa wakas to ng gabi. Maliwanag na, ang dami ng ano, solar lights. At saka ang dami ng ano, yung sign, ayan yung arrow. Dati wala pa yan eh.
Kaya pagka dumaan ka noon dito, napakadilim talaga. Maganda rin sigurong gawin dito, lagyan ng ng ilaw yung sa mismong kalsada. Diba? Para mas kitang-kita yung kalsada. Dito na tayo sa mismong Arco ng Infanta. Saan makikita nyo kagad dito? Unang-una, kilometer 90. Napakaliwanag. Lamig, aba, lakas ng hangin. Dumadampi sa balat ko eh. Tsaka sa mukha. Mula dito sa KM90, meron pang 14 kilometers. Pero pag nakarating na tayo ng Jarriel's Peak, malapit na yun. Walang yaman, wala nang makita oh. Grabe ang kapal ng hamog. Naalala ko tuloy nung gabi na inakit namin yung Blazing Mountain of the Gods. Gantong-ganto yun oh, wala akong gaanong makita. Dahan-dahan lang tayo. Walang yaka. Boom. Lalo tayong gagabihin. Ito. Huwag kang magpapawala ng rito, ng ilaw, taillight tsaka headlight. Pagka hindi ka agad nakakita baka mabangga ka. Tsaka wag kang o-overtake sa ganito. Oh, lamig, hangin. Solid. Papi, tulog pa rin ang aking alaga. Hindi niya nakikita tuloy itong dinadaanan namin. May nakikita ka pa kanina? Grabing kapal eh. Dito na kami sa Jarriel's Peak oh. Dami pa rin mga tao. Sigurado pagpunta pa namin dun sa campsite, sobrang lamig dun. 9.6 kilometers pa eh. Buhay na buhay ang mga rito Kainan ang dami pang mga tao. Time check 6:26. At 1 kilometer na lang, malapit na tayo. Naiihi pa ako, ihi na ako. Malapit na tayo, konting tiis na lang. Tulog pa rin ang aking alaga. Masarap na sarap sa hangin dito Grabing dilim. Magagamit ko ang aking comforter. Buti may dala akong jogger pants at saka yung rash guard. Dami palang pauwi Dito. May tao kaya? Ayan KM105 campsite. Teka lang. Grabe, lamig! Kinikilig-kilig pa ako pag ihi ko Yes, makakapag-camping lang. Dati ko lang itong dinadaan-daanan tapos hinihintuan Ngayon, dito na tayo magkakamping. Makikita nyo dyan sa harap, may nakalagay na KM105. Ayusin ko lang para maganda yung ang lamig. Walang niya. Doon ang gagaling hangin pag ganito. Grabe, lakas ng hangin Ganda ng pwesto namin May ilaw. Tapos dito sa may likod, ilaw din. Ayan, may nakalagay KM105. At yung hangin kasi nanggagaling dito sa kaliwa. Papunta rito siyempre sa kanan. Kaya ang ginawa kong parada, ayan, pag ganyan. Tapos yung owning dito. Parang sa ganun, nahaharangan na agad ng mismong tuktok yung hangin. Nang sa ganun, hindi madala yung ating owning. Set up muna ako. At para makakain na rin kami. Kanina ko pa naaamoy yung binili naming ulam Katabi ko lang kasi. Yes, nagising na rin ang aking alagang si Kobe. Lugutom na ikaw, bebe? Unat na unat ka. Sarap ang lamig, no? Ikaw, saan ka magte-tent? Sige, pag-isipan mo muna maigat, ako ay magse-set up na. Tingnan nyo kung gaano kalakas yung hangin, Di ko may tayo yung owning Grabe lakas. Konti lang, wait lang. Paano mo muna kami ng owning para sa ganun makapagsaing na kami at makapaghapunan na rin. Yan, tumigil-tigil na. Lakas ba? Hindi ko malaman kung paano ko ikakabit sa wakas natapos din kami. Sa sobrang lakas ng hangin dito, naisip ko na yung clip na ginagamit natin ay hindi kakayanin to. Yung lakas. Kaya ang ginawa ko, pinasok ko na siya dito sa mismong owning yung tali. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 na tali. Pag sa ganitong lugar pala na sobrang lakas ng hangin, kung kaya mo nga lahat ng lagayan ng tali rito, lagyan mo na Alang dyan yan. Dito natin masusubukan pati itong ating biniling suction na to. Kung uhold dyan, kung hindi yan bibitaw.
Ayan, konti na lang yung galaw, yung pagpag ng mismong owning. Siguro naman nakakatulog naman kami ng maayos nang hindi dinadalayan ng hangin. Pero grabe yung lamig ah. Oh! 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 Aray ko! Grabe, nakakatakot. Lakas lang natin no? Dito natin masusubukan din tong owning na to. Kung mapipilas to, talagang batak na batak yung pagkakalagay ng tali eh. Oh, nakapag-set up din. Ato, nagpapainit muna ako ng tubig para makapagkape. Pero naano ko na rin yung sasaingin namin na bigas. Buti may tubig pang laman yung aking water jug. Sa sobrang lakas ng hangin, kailangan mo talaga ng pantaklob para hindi mamatay yung apoy. Mas nakakatakot dito pagka humangin bigla eh. Pero mukhang naman ang ating owning. Matibay. At yung pagkakatali. Hindi ko na naipakita agad sa inyo kung ano itsura nitong ating camping site na tutulugan ngayong gabi. Pero bukas, makikita nyo. Ito ay lagi ko na rin nadadaanan pagka pumupunta ng Real Quezon. Nung kami ni Doc Bo, dito ako tumigil nun nagpalipad ng drone. Madalas nyo rin ito nakikita. Pero siguro yung iba nga, hindi gaano nagka-camping dito dahil nga ganito, sobrang lakas ng hangin talaga rito. Ingat lang dito. Ito, nakakita yata sila sa dik ng ahas. Mamaya, matuklaw ka ha. O yun na nga, lakas ng hangin. Siguro naadya talaga na ang bilhin naming ulam yung luto na. Kaysa yung iihawin pa namin. Sigurado hindi naman kami makakapagluto ng ganito or makakapag-iihaw ng ganito eh. Yung alaga ko, tulog na tulog. Ayun, nagising nung tinawag ko. Pakain ka na, Kopi. Napakainin na muna kita, Ganito ang eksena rito pagka humahangin ng malakas. Hahawakan mo na kaagad to para hindi liparin. Ina. Ay, yung aking kape natapon. Kailangan talaga babantayan. Hindi mo pwede basta iwanan. Ala, ayan na nga. Ala. Hindi ako makapagsuot ng saklob eh. Alam ko ramdam ko na pagka humangin ng malakas, dadaling yung saklob ko Ayan na naman. Yung kape ko na nandito lamig agad Saglit ko lang pinatong Sana bukas bigyan tayo ng magandang panahon. Ito nga pala natirang kanin doon sa Marilaki Camp ay ibabaw ko na lang ngayon na naman. Parang sa ganun uminit din. Pero hula ako, marami kaming gutom ngayon nila sa dik. Gusto mo? Dito ko na lang sa tuktok din matulog. Doon ka sa kabila, kaming dalawa ni Kopi dito sa harapan. Sleeping Beauty ang aking alaga Kamaya pa yan. Sarap na sarap sa klima dito Malapit na to. Gutom ka na ba? Bago ko malimutan, 250 pesos nga pala per head ang bayad dito. Yun ang sabi sa akin Hindi ko pala naitanong kung may bayad pa yung tok-tok at saka motor. Unahin ko muna ang aking prinsesa. Sigurado gutom na to. Gising agad pagkarinig doon. Kain na. Hiniga mo to. Mga basa to. Tutuyo din yung mga yan. Sige, kain. Dandan. Ako ba? Gagi. Dandan kasi sa pagkain. Hindi lunok na lunok. Nguyain mo. Okay na. Pinapakaba mo ako dito, kain ka na. Kumayos ka ng kain ng pwesto mo. Kumain. Mais ng pwesto. Ulam na kanina pa nangangamoy. Bro, pakilagay na nga dun sa menu. Tingnan ko nga yung tinapay namin. Kung mainit pa or tumigas na. Ang bilis tumigas. May sauce yan Ayan pala. Alas 8 ng gabi. Okay na ang aming sinaing. Sinaing. Sige lang. Ikaw na muna. Panasan mo muna. Yung bahaw. Tapos, yung ilalim yung bagong saing. Daming gutom ang dalawa. Naabot na ng gabi. Yan ang ulam namin ngayon. Tikman nga natin yung chicken dun sa Binilang ko kung masarap ba to. Sakto lang. Parang Masarap kahit walang manok. Masarap. Yung sauce lang. Lasa yung tanglad Tama ba yung lemongrass, tanglad? Saan ka pa pwesto? Aba, anong ginawa mo? Tinapon mo yan. Anong ginawa mo? Tinapon mo o natapon? Pinipili mo lang yung sausage, ikaw talaga.
Kainin mo yung dry. Hindi namimili. Sige, kain. Ilang araw na tayong hindi nauwi, boy. Pangatlong araw na akong hindi nauwi. Hoy, huli ka. Huwag mong tinatapon dyan sa baba, ha? Alas 9 ng gabi at tapos na kaming kumain. Ngayon, ready to sleep na ako dahil sinuot ko na yung panlabang ko sa lamig. Yung rash guard. Tapos yung t-shirt ko pa rin na sinuot ngayon. At syempre, nag-jogging pants na ako. Yun nga lang, wala tayong medyas. Naka-ready na naman yung hihigaan ko. Oy, unan. Gusto mong unan? Kailangan mo? Mamaya ka pa ba mag-ano ng tent mo? Naka-short ka lang pa nung di ka lalamigin. Siguro itong mga gamit na to dito ko na lang muna iiwan. Medyo full tank na ang ating tuktok. Silipin natin ang ating prinsesa. Kamusta? Tulog na ikaw? Dami mong tulog kanina kaya hindi ka makatulog. Ready na yan. Medyo tambay-tambay pa kami dito muna sa labas at magkakwentuhan lang muna kami nila sa dik. Dahil pala pag tayo ka ng bahay dito, talagang bato na kagad no? Ayan, pakinggan nyo yung akin Tingnan nyo yung laro ng aking awning Binaba na talaga namin ganyan. Wala rin naman gano'ng makikita rito 9:30 na ng gabi. Sila sa dik nagpupupukpuk pa. Abay, syempre, nagse-set up ng tent di ba? Ganda ng ilaw ko talaga Di ba? Lakas niyan. Umaambon na. Kanina, nung papunta pa lang kami dito kasi di ba, panay kurbadahan yung papunta rito. Ngayon, naramdaman ko na yung likod ng tuktok medyo parang pumapaling. So habang nagse-set up sila sa dik kanina, tinignan ko yung gulong. Yung Shipa tires natin sa harap, okay naman, walang problema. Tapos dito pala sa kaliwa ay flat pala. Dapang-dapa ang aking gulong dito. Ayan Pero okay pa rin naman. Talagang matigas yung tire wall ng Shipa tires. Sa bigat ba naman ng mga dala nating gamit sa loob, nakarating pa to hanggang dito. Di ba meron namang reserve tire tayo dun sa mismong ilalim ng upuan sa driver seat. Tsaka alam ko meron ding gamit dun. Bukas na natin yon gawin. Kasi kung ngayon pa, uulan na. Tsaka madilim. Pagpabukas na natin yon. Ito naman sa kanan, okay pa rin naman. Wala tayong problema dyan. Yun lang talagang kaliwang gulong. Ayan, umulan na, boy. Wow, ganda. Mukha na i-set up mo ng maayos Siyempre, gamit na yung magandang peg yung makapal na Anong donate? Oy, ako'y bibili ulit. Babayaran nila sa dik sa akin yun Tsaka para matesting daw yung tent niya. Kung uubra ba dito sa mismong pinagkakampingan namin na KM105. Kung dadalhin ba ng hangin o hindi. Boy, okay na yan? Yung mga gamit mo. Wala, natanggal pala yung ko. Uy. Lakas ng ulan. Umuulan na. Buti sakto na pagkatapos magtayo ng tent nila sa dik sa umulan. Tingnan nyo yung ulan Tsaka yung hangin napakalakas pa rin. Niyuyugig yung aming tuktok Bukas na lang ulit. Sana maging maganda ang panahon bukas ng umaga. Iniwan ko na yung mga gamit dito. Papi, matulog na. Huwag na magpuyat. Ay matulog na. Magbabay tayo ng tulog. Sana maging maganda ang ating tulog ngayon at wala tayong inaalalang iba. Sana maging okay lahat. Medyo syempre kinakabahan din ako at talagang ibang hangin dito. Tapos sasabayan pa ng ulan. Dito nga pala may signal kaso lang. Wala. Nakakatakot yung hangin. Nakakatulog kaya ako nito ng maayos. Grabe. Nag-iwan na ako ng ilaw dito sa labas Basta pag kayo nag-camping, wag kayo magpapawala ng ilaw Lalo't may mga gamit din kayo sa labas. Gabing-gabi na may nagra-rides pa rin Papunta ng Real Quezon or kung saan man sila pupunta, ingat sila. Talagang lakas ng ulan tsaka ng hangin. Tulog na tayo. Good night, Kopi. Patayin ko na ilaw, Grabe naman. Parang normal na gabi lang yata to dito Pero paano pa kung merong bagyo? Aba, umuyog-yug yung tuktok, aba.
Grabe yung ulan, biglang buhos. Nakita ko yung aming awning parang bumaba. Kaya na naman, nalakas ng hangin. Hindi sana lumakas. Tok-tok camping in heavy rain talaga. At saka strong wind. Masutuloy ako ng kapote. Di tuloy ako makatulog. Binabantayan ko. Nagiging foggy na rito. Grabe. Malakas na yung ulan, malakas pa yung hangin. Tapos baka mamaya wala na tayong makita dahil sa fog. Sumisipol yung hangin eh. Buti pa si Kopi, walang inaalala eh. Talagang higa-higa lang. Tulog-tulog lang ng Kopi. Tama yan. Para hindi rin ako kinakabahan pag ikaw ay ang kinabahan. Grabe. Nagigising-gising ako doon pagka yung mahampas na sobrang lakas ng hangin. Ba't na yung ilaw ko dito? Buti talagang sinicure ko yung mga tali rito. Grabe, lamig din. Buti na lang talaga. Ito yung dala kong kumot. Kamusta kaya sila sa dik dun sa tent niya? No, Kopi. Mag-alas 3 pa lang pala ng madaling araw. Nakakatulog ka na. Tapos bigla-bigla may hahampas na hangin na akala mo ipo-ipo eh. Pero hindi naman syempre. Kasi kung ipo-ipo yun, talagang dala tayo dito. Ayan na naman. Ayan o, ganyan kalakas yung hangin o. Mapagpag o. Lamig. Kinuha ko yung ilaw at i-charge ko eh. Yung mga ganitong hangin bigla-bigla eh. Lamig. Yung kanin kaya namin, kamusta? Kanin pa rin. Kaya pala may pusa kagabi dito. Yung manok na naiwan pala namin ay kinuha. Okay lang, naka-jackpot na siya. Busog na rin naman kami. Oras pa kaya? Kumusta kaya sila sa dik? Grabe. May mga nadaan-daan pa nga rin dito na mga motor tsaka sasakyan eh. Pero nakakatakot yung ganito Mukhang okay naman sila sa dik. Ato. Nakatayo pa rin yung tent eh. Itinali niya ng isang dun sa motor niya. Para hindi gaanong pumagpagpag ka may hangin. Ayun na yung pinakamalakas na hangin yata. Buti na lang matibay ang ating awning na altitude. Hindi ako nagkamali ng pagbili dito sa awning na to. Buti na lang yung mga tali ko is makakapal. At talagang dito ko na inilagay. Kung hindi, kung clip to, kagabi pa lang, dinala na tong awning na to dahil clip lang yung ginawa ko. Pero pagka ganito talaga, kailangan inilulusot yung tali dito sa mismong awning. Yung suction cup ko nga, natanggal na. Kaya ginawa ko, tinali ko na lang din to. At yung mga ganong setup ko na suction, pang mabilisang setup, pero hindi para sa ganitong lugar na sobrang lakas ng hangin. Para doon yun sa mga kalmado lang ang hangin at saka ang panahon. Makakatulog pa ulit kaya ako nito. Parang hindi ko na kaya. Nakakakaba eh. Pero once in a lifetime, wonderful experience to para sa akin sa pagka-camping na to. Kasi kumbaga parang training ko na to sa mga ganitong sitwasyon.
Baka hanggang mamaya umaga, ganito pa rin talaga rito. Basta bare months. Pag nasa bundok ka talaga, iba talaga. Paano tayo makakapagpainit ng tubig? Gusto ko sana magkape. Iba yung pakiramdam ko pagka humahampas yung sobrang lakas ng hangin. Feeling ko kami, yung umaabante, yung umaandar, gano'n kasi niyuyugyug kami. Gawa nga nung owning ko is nakatali dito sa mismong tuktok. Yung isang tali lang na nasa gitna is yun yung nakatali sa ground. Tapos yung dito sa harap din, mga nasa ground. At yung isa, meron pa nga sa puno para talagang secure na secure Kaya kailangan yung mga dadalhin yung pegs, yung tinutusok sa lupa para pagtalian, is yung talagang malalaki, yung matitibay na katulad ng gamit ko. Kasi kung ang gagamitin nyo is yung pre lang na kasama dun sa mismong owning ninyo na maninipis, baka possibility na mahugot yan pagka sobrang lakas ng hangin. Na nga, yumuyugyug Buti alaga ko, ganyan lang siya Kaya dito sa kanya ay talagang kinulong ko. Talagang sinarado ko yung siyempre pag pumasok talagang lalamigin din to. Kahit ganyan yan Papa belly rub pa. Sige, tulog lang. Treats? Gusto mong treats? Ha? Wala. Medyo malungkot din kasi to kapag wala siyang kasama. Pag siya lang solo, kahit kami lang dalawa. Alat ganito, sanay kasi ito sa bahay na pagka matutulog, talagang magkatabi kami. Or meron siyang katabi. Kapag ganito din yung mga lugar na napuntahan ninyo, or sa hindi naasahang pagkakataon, nakapag-camping kayo sa oras ng bagyo at kailangan nyong umihi sa labas, hindi nyo na kailangan lumabas pa. Dito na, pwede na lang dahil itong emergency toilet talaga to, napakalaking bagay para sa akin to. Lalo't ko medyo malayo or umuulan, dito na lang pwede na. Hindi na umihi. Ewan ko lang sa babae kung kaya nyo umihi sa ganito kasi alam ko pwede rin ng babaeng gamitin to pero sa akin talagang subok ko na to. Last na nga piece na to bibili na lang ulit ako pagka ganito pa naman talagang madalas akong maihi kasi ang lamig. Huwag nyo nga palang kakalimutang uminom lagi ng tubig lalo't sobrang lamig. Nakakaano rin talaga yon, dehydrate. Kasi nga dahil malamig, ihi ka ng ihi. Siyempre kailangan mong paltan yung tubig na inilabas mo sa katawan mo. Yan naman, ang lakas ng hangin. Lumuyog yung tuktok Alas 3:20. Na. Pero yung hangin ganun pa din. Kumusta ang aking kopi? Gusto ko na naman matulog sa malamig na lugar. Pero bakit naman may hangin na sobrang lakas? Ganda ng araw. Sa likod pala siya sisikat. Ang ganda. Good morning. Kahit na malakas ang hangin at medyo foggy pa dun sa mga dulo-dulo ron Ayun Pero napakaganda ng araw. Yakagin ko lang tong aking alaga. Aking sama ka, lalabas? Tama, tingnan mo, bili. Ang ganda ng araw. Tingnan mo, bilis. Tingnan mo kung gaano kaganda, Napakalupit, ang ganda. Wala, tatakpan na ulit ang ulap.
Meron pala rito ano, yun o, akyatin o. Puntahan nga natin to. Kahit na paputol-putol yung tulog, ba is napakaganda naman ng makikita. Ito, ayun o, akit ka dyan. Tapos dito meron din o. Okay pa kaya to? Baka mamaya marupok na eh. Lakas talaga ng hangin eh. Hindi ako makakapagpalipad ng drone dito. Pero at least, nakikita nyo naman, di ba kung gaano kaganda? Oh. Kitang-kita yung dagat dun eh. Ang kaibahan lang ng view na to sa Cordillera, dito, bundok at dagat makikita mo. Kasi yan na yung doon sa pababa, ala. Yumuyug-yug. Pero sa Cordillera, talagang panay kabundukan na makikita mo. Nakakatakot din pala rito kasi pagka lumakas yung hangin, yumuyug-yug, gawa nitong puno. Puno yung pinagkakapitan ng mismong platform na to eh. Hop. Alo. Teka lang. Katakot. Doon tayo sa kabila. Medyo kinakabahan ako dito. Sobrang lakas eh. Doon tayo. Kakatakot. Ito naman pa. Dito na lang tayo sa safe. Sarap ng tulog ni Kopi. Humihilik-hilik pa eh. Na Kopi, di ka naman nilalamig. Ito nga yung gusto mo eh, no? Sa malamig tayong lugar eh, no? Bilis ng nung ulap oh. Gumaganon agad din oh. Doon papunta. Happy ka? Happy, syempre. Sa lakas ng hangin, ilang beses tumumba yung ko eh. Tripod ko, itong camera eh. Oh, lakas. Balik na tayo dun. Maaga pa naman. Alas 6 pa nga lang ata eh. Dito sa mismong view na to, kitang-kita pala yung doon oh, yung Infanta Port. Ayun doon oh. May oras pa tayo para pagpatuloy ang ating tulog. Pag umukay-okay mamaya, edi saka tayo bumangon at papalitan pa natin ang gulong yung yung tuktok. Lapat na lapat eh. Hindi naman siguro yan nadali nung pa. Yung pagtawid natin ng ilog sa Marilaki Camp. Kasi kung doon pa lang, ramdam ko na kaagad yung palabas pa lang kami na paakyat. Wala ko dito na ito sa may parting Infanta na. Or yung pa Santa Maria pa lang kami. Bilis, doon ka na muna ulit. Yeah, ang lamig. Nakita mo, ang ganda no? Sa lakas ng hangin, dinala na yung upuan ko dun eh. Tingnan ko nga muna yung tools natin dito. Alam ko may tools dito eh. O, dyan muna yan, Kopi ha. Ang dating nagpalit ako ng spare tire eh. Shipa tires din to eh. May mga tubes pa naman tayo dito. Siguro pagdaan ko dun sa mga vulcanizing shop, papapalitan ko ng tubes. Sigurado naman na yan ang problema niyan. Ito, panay tubes ko pa rin to eh. Diba? Dami nating reserba. Ang tanong, may tools ba tayong pamalit? Wala akong nakitang jack. Ito ba? Ito pala. Sabi ko na parang meron eh. Ayan oh. Tapos, ito na yung ating spare tire. Pinakita rin ako tugma ba yung sukat ng nito? Sa pantanggal ng nut. Sablay. Maliit pala to. Ito pala ay sukat para dito sa pagtanggal ng ng mismong jack, yung lifter. Malalaman natin kung may mahihiraman tayo. Meron naman siguro. Ilabas ko na yung kailangan. Yun na lang pambaklas na ang tornilyo ang wala tayo. Gising na rin pala sila sa dik. Nakita ko bigla dun sa may tabi ng tent. Good morning bro. Morning bro. Kamusta ang tulog? Ayun, putol-putol. Dahil sa lakas na hangin. Parang, naalala mo yung sa Tinok tayo? Oo. Parang ganon. Oo. No? Ang lakas sumampas eh. Kopi? Lalabas ka? Wala ka namang uupuan dito, Sat. Diyan na lang. 6:30 na ng umaga. Okay na naman siguro. Kaya na naman makapagpainit ng tubig ng hindi nilalagyan ng harang.
tinapay. Okay pa rin naman pala siya. Pag unang ano ko, akala mo parang matigas. Pero pag kinain mo, sakto lang pala. Ako naman ito mga to mag-ride. Ginawan ko na lang ng paraan para makapagpainit ng tubig. Dito na lang sa mismong ground ko nilagay yung ano, stove. Tapos dito ko tinakpan para hindi gaanong salon-salo yung hangin pag dito sa lamesa. Tapos ang ginawa ko, isinalin ko na yung ano rito, yung kape. Yung 3-in-1. Para pagkulo, nandito na. Isasalin ko na lang agad dito sa mismong lagayan ko. Na hindi na ako natatapunan. Baka mamaya pag ano ko pala ng powder, dinadala na ng hangin. Kain muna tayo ng tinapay. Peanut butter nga pala ako dito. Teka lang. Wow. Oh, tinapay with peanut butter. Hindi ko na nilagay sa loob yung palaman at bibiakin ko pa, liit na liit. E di sa labas na lang, tsaka may subo. Ganyan din yun. Taas na ng araw dito. Hanggang alas 7 pa lang eh. Sakto talaga yung pagkakaano ko ng pwesto ng tuktok. Na dito, tapos dito yung awning. Kasi nga, doon talaga nanggagaling yung malakas na hangin. Eh kung doon ko to inilagay sa kabila, eh wala, lagi itong dadalhin. Okay, tunaw na yung kape. Habang kumukulo, inahalo kong ganun para matunaw mismo yung 3-in-1 at nasa ibabaw lang kanina. Salin. All goods, dami niyang kape. Mauubos yan sa lamig dito. Aboy, baka lamigin agad dyan. Mabilis lumamig. Ikaw, coffee. Favorite mo, kaya nga coffee pangalan mo eh. Hindi pwede. Ano mo? Inom kang tubig? Inom tubig. Ba't inaamoy pa? Ito naman inuman mo. Ayan, umaraw na. Ang sarap sa balat. Kape-kape eh. Gusto mo tinapay? Inamoy-amoy. Pero hindi siya kinain. Eh di wag. Maghahanap ka na naman sausage. Mamaya pa kain mo. Boom! Hala. Pag ganyan kalakas, nagigising ka. 7:30 ng umaga. Ikaw, natatay ka ba? Ha? Gusto mo maglakad-lakad, iihi? Parang kagabi ka pa umuutot eh, naamoy ko eh. Kaya maglakad-lakad. Tara, maglakad ka. Kaya maglakad. At nagtanong ako kay tatay dito kung meron ako mahihiram na tools, eh kaso wala. So sa madalit sabi, kailangan nating i-running flat. Pero kaya yan ng Shipa tires. Doon daw sa kilometer 90, meron na doon vulcanizing eh. Papapalitan lang natin ng gulong, tsaka pagkapalit ng gulong, papapalitan natin yung na-flat na gulong ng interior. Sige! Takot ka na! Dito, meron CR din dito ha. Ayan Naalala ko dati, nung dumaan kami dito ni Angel, alam ko dito rin siya nag-CR nun eh. Bayad lang siya ng parang 10 piso, ganon. Masarap mag-camping dito. Yun nga lang pala, nagkataon lang talaga na merong bagyo. Kaya sobrang lakas ng hangin ngayon dito. Pero kung magkakamping kayo dito, eh siguraduhin yung ang inyong mga gamit ay talagang kakayanin yung malakas na hangin. Para sure lang. At tingnan nyo ngayon awning ko. Boom! Tsaka yung mga tent na gagamitin nyo, siguraduhin yung hindi yan dadali ng hangin. Lakad, sige, kayo tumain na, tsaka umihi. Dito tayo, dito. Hindi masyadong kalat, basa pa yung mga damuhan. Dito, kayang-kaya mong mag-stay ng 2 araw eh. Kung sa may Tanay, ang overnight ay 500, dito 250. Pwede kang mag2 gabi rito eh. Tapos, paggising mo pa ng maga, eh napakagandang tanawin yung sasambulat sa'yo dito. Sa gabi naman, hindi naman ganong karaming sasakyan na dumadaan eh. Kaya hindi rin naman ganong kaingay. Alam niyo kung saan kayo magugulat? Sa hangin talaga, na sobrang lakas. Pero all goods naman. Umihi din sa wakas. Okay na, diyan ka na ihi. Pupupo, di ka pa ba pupupo? Pumupo ka na, ang dami mong ihian, tagal ah. Saan tayo? Balik na tayo dun sa tuktok. Kaya na nga, buhatin na nga kita.
Palit ka. Tanggalin ka na yung diaper mo. Puno agad eh. Isang ihian mo eh. Pupupo, di ka pupupo. Doon na ikaw, balik na ikaw doon. Balik na ikaw. Nakawiwit, ano ka na, pupo. Nakagala ka na rin, okay na. Dahil napuyat, pagising-gising, inaantok pa. Anong oras na ba? 8:30. Sila sa Dick, pumunta ulit sa sa tent niya para matulog ulit eh. Mamaya-maya pa kami alis. So, kailangan kong ayusin ng maigi yung mga gamit. At dito sa parting kanang ko ilalagay na sa ganun, doon sa maayos na gulong. Pero tatry ko munang hanginan din yung yung flat na gulong sa kaliwa. Kasi hindi ko siya pwede talagang paandarin ng sobrang lapat. Gawa ng masisira yung rim. Yung gulong okay lang eh. Pero try ko munang hanginan para sa ganun kahit papaano may hangin bago makarating ng vulcanizing shop dun sa may KM90. Dun sa mayroong boundary ng Infanta at ng Santa Maria. Ikay matulog. Tulog pa. Tayo matulog pa. At ang sarap ng hangin. Alas 10 ng umaga at nagliligpit-ligpit na rin ako ng mga gamit. At ito ay tatry kong hanginan. Pero bago ko hanginan, kailangan tumaas muna siya. Kaya ginamit ko na yung jack na nandito. Para sa ganon, mas mabilis siyang hanginan. Kasi hirap yung yung portable air pump na hanginan siya. Dahil nga lapat tapos yung bigat ng mismong tuktok. Kaya kailangan kahit papano umangat-angat muna to. Okay na siguro, umangat na siya Ngayon, hangin na naman natin. Lumuwag na, tingnan natin. Pag pumalo tong zero, malalagyan natin. Pero pagka wala talaga. Nadadagdagan na ng hangin, buti. Okay na yan, 35 PSI. All goods. Tibay ng Shepa tires. Hindi man lang nasira nung under takbo natin na talagang lapat na lapat. Check ko na rin yung dalawa pang gulong kung tama yung hangin para pantay-pantay. "12:30 ng tanghali at nakatapos na kami ng aming pagliligpit. Wala sa Dick, okay na rin. Yung kaninang hinanginan kong gulong, lapat na naman. Dapa na naman, may problema nga talaga interior nito. Hahanginan ko na ulit para kahit papano may hangin pa siya habang umaandar na tayo palabas dito mismo sa campsite. Siya nga pala, yung aming binayaran is 250. Diba sabi ko, yung palang sa mismong tent is merong additional na 50 pesos. And pag naman sa sasakyan, pag ganito kaliit like ng tuktok, is 100 pesos. So 350 sa akin, 300 kay Lasadik. All in na yun ha. Halimbawa, nagustuhan nyo pang mag-stay pa or mag-extend, is ganun lang ulit ang bayad para mag-overnight ulit kayo. Ang kagandahan dito kasi, solong-solo namin yung lugar. Yun yung isang nagustuhan ko dito. Kahit na napakalakas ng hangin, pero iba yung experience. Underrated tong campsite na to. 40 PSI, okay na yan. Tara, para hindi agad sumingaw. Para makalayo-layo tayo ng usad. Okay, let's go. Hanggat may hangin pa. Ako, nalobat ata. Yun. Tay, thank you! Balik-balikan ko pa tong lugar na to. Napaka-solid eh. Yeah, wala na ba tayong nalimutan, Kopi? All goods na ha. Tara na. Kaya pala minsan nararamdaman ko na pumapaling yung yung manabela. Yung pala lapat na yung mismong gulong. Pero ang kagandahan doon, Shepa takes you farther. Kahit na siya ay lapat na yung gulong dahil flat, wala nang hangin, nakarating pa tayo sa campsite kahapon, di ba? Yan sinasabing quality na gulong. Hindi ka basta-basta ipapahiya. Safety, durability, and performance. Yan ang Shepa. Kopi, ayos ha? O, mukhang masaya ka na naman ha. Hangin-hangin ka na naman ha. Hindi ka pa ba nagsawa sa hangin doon sa camping site? Sobrang lakas. Ay sa bagay, nakasarado nga pala to. Kaya hindi pumapasok yung malakas na hangin. Butit at least dito, panay pababa na. Mabilis na makarating doon.
Kung nakikita nyo, nakaupo na ako dito sa may parting kanan kasi nararamdaman ko na yung gulong natin sa kaliwa, mukhang wala na namang hangin, mukhang lapat na naman. Mukhang dapa na. Pero naka-Shipa tires tayo, kaya yan hanggang doon sa may KM90. Pagpaliko ng kanan, ako yung nagdadahan-dahan. Kasi doon pupunta yung bigat sa may flat na gulong Pero pagpaliko naman ng kaliwa, dito pupunta yung bigat sa kanan. Kaya medyo okay lang. Ramdam ko rin pag lumili ko ng pakanan Kanina nga pala sa campsite ay akala ko kung sino sumisilip-silip na dumaan na nakamotor. Naka Honda Beat din Yung pala ay isang subscriber. Ay di syempre nagpicture-picture. And happy birthday nga pala. Maraming salamat kila Sir Jerry and Ma'am Ann. Boss, happy birthday! Salamat! Enjoy po sa Pinlock Falls. And ingat kayo dyan bro at enjoy your birthday. Happy birthday. Tingnan nyo si Kopi. Mukhang mahal na mahal niya na yung kanyang laruan. Nakayakap na siya ginagawa na niyang unan Gusto na niyang umuwi. Siguro namimiss na nang may kasama. Jariel's Peak. Walang ganang tao ngayon Ito yung tanaw na tanaw doon sa Camp Awol. May bago palang statue rito. Ayan Pacific 501. Ito. Bago dumating ng KM90 vulcanizing shop. Yung gulong papalitan ng stock tag dito ng reserve tire. Dapa Ano yung gulong? Itong nasa likod na kaliwa. Pero papalitan na. Mukha sira na yung interior. Pero may pamalit ka? Meron pong pamalit. Dyan lang muna, Kopi. Nag-uuminot pa. Yeah. Ang ating Shipa tires. Sabi na lapat na naman Ramdam ko na kanina Diba? Mas mabilis pagka merong power tools Papalitan na lang natin ng interior yon. Pero ang gagamitin na natin syempre yung reserve tire na bago. Ewan ko lang kung pwede pa yung lumang gulong at baka nasira Pinandar ba naman natin ang mula dun sa KM105 hanggang dito sa vulcanizing Pwede pa yan, sir? Heavy duty naman yan Palit na lang din ng interior. Siyempre Shipa pa rin yan So itong pang tok-tok na interior ay may dalawang klase. Pero yung pang tok-tok talaga, itong tuwid yung pito. Meron kasi isa nito yung baluktot yung pito, naka 90 degrees. Yun daw ay pang e-trike. Kasi mahihirapan Imagine kung ito naka 90 degrees, edi sagad dito. So mahihirapan kang maghangin. Palit bago. Tingnan nga natin yung ating pero makapal pa to. Kalbo na tong gitna to. Palitin na rin. Palit na niya. Okay. Tingnan ko pala dun sa odometer kung nakailang kilometrahe na tong tinakbo. Bakit? Okay na. Kahit mabigat ka, ikaw may isa Si Father yan po. Father. Hello po. Sige po. Papi, pipicture daw, pipicture. Hello po. Thank you po. Salamat po. Thank you din po. At nakita nila ako Gawa na nagpapagawa ako. Sila ay, ano po kayo, magpapahangin? Okay. Babay na raw ikaw, Papi. Tara na. Bigat mo kasi, kaya tayo naplatan Kuya, bayad. Maraming salamat. Babay na daw, Kopi. Uy, ayun yung natawag sa'yo. Sige po. Enjoy po. Sige po. Tara, bro. At may nakakita pa sa ating mga subscribers natin at nakilala kasama ko si Kopi. Sino bang hindi makilala pagkakasama ko yung bulinggit na yan? Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta dyan at nanonood. Lalo't pagkakasama ko itong mga alaga ko kasi ini-enjoy lang talaga namin na mag-camping. Lalo't kasama ko itong mga to. Palabas na tayo ng Infanta. Ito na yung arko Sana na-enjoy nyo yung camping natin ng 3 araw or 3 araw nga ba? Una, Shell Boso-Boso. Sumunod, nag-Marilaki Camp tayo. Tapos ngayon, sa KM105. 3 araw nga. 3 araw tayong hindi umuwi ng tok-tok life natin.
Oy, maraming salamat nga pala sa lahat ng mga nakakakilala sa atin, ng mga subscribers natin. Lalo na pagkakasama ko tong alaga ko. Maraming salamat sa lagi niyong panonood. At ngayon ay dadiretso na ako pa uwi at kasabay ko pa rin naman sila Sadik kasi sila Sadik ay uuwi daw sa tita niya sa Lucena. Tingnan natin kung makakapunta pa ako doon para mag-camping kami ng magkasama. At diretso ang ating Tuk Tuk Life Camping and Adventure. So hanggang dito na lang. Ride safe and stay safe sa inyong lahat. God will always provide. Aywa! You make me